Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano ba ang latest na pangyayari na sa Senado ngayon? Ang latest na pangyayari or agreement diyan, kagabi, ang ginawa kagabi, si Cayetano kasi ay isinight nila for indirect contempt yung mga NBI agents na na humabol kay Bato. Isinight sa indirect contempt. Ayaw nilang palabasin na mula doon sa premises ng Senado. Gusto nila i-custody ng Senado yung mga NBI agents na nandun sa loob, yung humabol kay Bato. Kaya nga, nung lalabas na yung mga NBI agents, ayaw nung mga security ng Senate, yung Office of the Sergeant at Arms, wala. Nakipagmatigasan yung security guard, nabugbog yung official ng yung personnel ng Office of the Sergeant at Arms. Kaya nagkaroon ng commotion kagabi. Umiyak nga yung tauhan ng Office of the Sergeant at Arms kasi binugbog ng NBI Kasi sabi ng NBI, ba't mo kami haharangan? Anyway, ang ginawa ni Director Matibag ng NBI, pumasok sa Senado. Nag-usap sila ni Cayetano. Ang napag-usapan nila ganito. Pansamantala, hindi na muna aarestuhin ng NBI si Bato. Lalabas na sila. Pangalawa, hindi rin i-hold ng Senado yung mga NBI. Papayagan ng makalabas. Yan yung kumbaga yan yung kahapon para parang pinagbigyan yung NBI na makalabas yung kanilang mga ahente, hindi na i-hold ng Senado. Pinagbigyan din ni Matibag yung Senado, hindi muna nila aarestuhin si Bato. Well, dahil they're already put in the custody of the Senate, so we'll recognize that. And we'll just hope that when it's needed, Senator Bato will be available also to answer. So deemed served na yung ICC warrant? Well, we'll have communication with the DOJ and DCTC also, and of course the Interpol. That if there are any invitation or anything that will be communicated, probably we'll suggest that it should be channeled to the Senate. So kayo sir, paalis na rin kayo? Well, Kasama niyo yung Siam? Yes, not kami. Kulang na kayo sir? Kulang yan sir. Under what grounds po yung arrest warrant from the ICC? Well, it's the same, yung kaso niya sa ICC. Yan yung napagkaisahan kahapon. Kaya kumbaga, pansamantala, pahinga muna. Pahinga muna. Kaya ngayon, si Trillanes lumabas na rin muna ng Senado kahapon. Kasi sa totoo lang, mahirap kasi yung sitwasyon ni Trillanes Hindi naman siya opisyal ng gobyerno Hindi siya opisyal Ang pagpunta niya doon, private citizen Kaya nga pag tinatanong siya, bakit nandito ka? Ang sabi niya sa media, ay sinamahan ko yung mga NBI Ay kasi sabi ni Bato, hinamon niya ako, kapag aarestuhin daw siya, sumama daw si Trillanes. So ayun, nandun daw siya. Pero sa totoo, hindi opisyal ng gobyerno si Trillanes, kaya mahirap din yung sitwasyon niya. Pero kung opisyal ng gobyerno si Trillanes, halimbawang siya ang sekretary ng DILG, hindi lalabas yan doon. Hindi lalabas yan doon. Ay kaya lang, lumabas na kasi yung NBI. Pumayag na si Matibag. Dahil pumayag na si Matibag na lumabas, alangan namang maiiwan si Trillanes doon. Anong rason niya at nandun pa siya? Ay 'di ba sinabi niya, sinamahan niya lang naman ang mga NBI? Ay yung mga NBI lalabas na So wala nang anyway, sa tingin ko, muna, pag-uusapan na ng gobyerno, ano nang gagawin? Kasi hindi naman pwedeng hindi arestuhin si Bato. Hindi pwedeng hindi arestuhin si Bato. Maliban na lang kung may TRO ang Korte Suprema. Kahit si Cayetano, wala silang kapangyarihan na i-hold si Bato. Bakit? May warrant of arrest Valid naman yung warrant of arrest. At na yan? Kumbaga, hindi pwedeng hindi mag-cooperate ang gobyerno dyan. Ang Senado, hindi naman nila pwedeng pigilan ang warrant of arrest kasi sa executive yan. Mayroon tayong separation of powers. Ang trabaho ng Senado ay legislative, gumawa ng batas. Ay mayroon tayong batas na nakalagay na pag may kaso ka, pwede kang arestuhin. Pwede ka bang arestuhin sa Senado? Yes!
kung ang kaso mo ay mabigat, more than 6 years ang parusa, ay yung crimes against humanity, more than 6 years ang parusa niyan eh. Oh, ayan yung ano. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ang sitwasyon ngayon, hindi yan pwedeng protektahan ng Senado. Ha? Mali nga si si Cayetano dun sa sinabi niya. Sabi niya, lahat naman ng mga dating may warrant of arrest, hindi naman inaresto sa loob ng Senado. Binigyan siya ng example ni Trillanes mismo. Pinakita pa ni Trillanes yung video. Sabi ni Trillanes, noong 2018, kinasuhan ako ng rebellion. Di ba inaresto ako sa loob ng Senado? 2018. Kaya sampal kay Cayetano yun eh. Bakit siya inaresto sa loob ng Senado? Ay kahit may session yun kahit may session yun. Panahon ni Duterte yan. Rebellion. Bakit siya, kasi yung rebellion, more than 6 years ang imprisonment. Kahit pa may session ang Senado, kapag ang kaso mo ay more than 6 years, pwede kang arestuhin. Ang hindi ka lang pwedeng arestuhin, kapag below 6 years, at kapag may session. Yan yun. Pero kapag more than 6 years, ang parusa sa'yo, hindi ka pwedeng hindi arestuhin. Walang magagawa ang Senado dyan. Pag hindi sinunod ng Senado yan, hindi na yan lawmaker. Lawbreaker na yan. Kaya ano yan mga kabunyog? Akala ko ba matapang si Bato? Bakit nagpapaprotect siya sa Senado, di ba? Si Trillanes noon, panahon ni Duterte, kinasuhan siya ng rebellion, 2018, nagpa-aresto siya sa loob ng Senado. May session ang Senado noon. Kaya, ngayon, itong si Cayetano, poprotektahan niya si Bato? Poprotektahan nila? Ay, hindi na sila niyan marunong sumunod sa batas. Lawbreaker na sila niyan, hindi na sila lawmaker. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kabunyog, hindi tatagal 'yan. Magkakaroon tayo ng constitutional crisis kapag pinilit ni Cayetano 'yan. Hindi pwede 'yan. Kailangang masunod ang batas. Ang batas ay batas. The law may be harsh but that is the law. At ang batas, walang no man is above the law. Ang may immunity lang from suit, ang may immunity lang from arrest ay ang president. Habang nakaupo ang presidente, while in power, hindi pwedeng kasuhan at hindi rin pwedeng arestuhin ang president. Ang mga members ng Congress, ang mga senators, pwedeng kasuhan kasi hindi naman sila immune from suit. Pwede rin silang arestuhin. Except, ang senador, hindi pwede kapag ang kaso ay below 6 years ang parusa at nakasession while in session. Itong kaso ni Bato, more than 6 years ito, crimes against humanity ito. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, patuloy pa rin ginagawa yan ng mga senador, labag na sa batas ang ginagawa nila. Paano kayo nasabing mambabatas kung linalabag nyo ang batas? Di ba? Saka akala ko ba matapang si Bato? Go ahead, make my day. Bakit ngayon, nagtatago siya dyan, nagpapaprotekta siya dyan? Di ba? Nasaan na ngayon yung tapang na sinasabi nila? Si Trillanes, hinarap noon ang kaso. Si Laila de Lima, hinarap noon ang kaso. Di ba? Ito ngayon, nung panahon ni Trillanes at sa kanila laging ang bukang bibig nila noon. Harapin nyo lang kasi kung wala kayong kasalanan, ay naman kayo, malalampasan nyo yan. No man is above the law. Yan yung sinasabi nila noon eh. Ngayon, bakit si Bato, na ba? Above the law na ba si Bato? Kaya ito mga kabunyog, actually, ang nangyari ngayon, obligado naman si Cayetano siyempre protektahan si Bato. Kasi si Bato ang dahilan kaya naging Senate President siya eh. Natupad yung kanyang pangarap na maging Senate President eh. Kaya lang, sakripisyado si Bato. Kaya kailangan nila itong protektahan din eh. Pero hindi pwedeng tumagal yan. Kasi actually kahit noon naman si Soto at si Lacson, pag tinatanong tungkol kay Bato, halimbawang humingi ng refuge o kustodya ng Senado si Bato, sabi naman ni Soto noon, poprotektahan nila. Pero hindi yan pwedeng magtagal. Kasi magkakaroon ng constitutional crisis.
O, yan yung ano dyan. Kahit naman si Soto at Lacson, sabi nila, syempre, pag nagtago sa Senado si Bato, puprotektahan din namin. Pero, hindi pwedeng tumagal yan. Hindi pwedeng tumagal. Hindi pwedeng mga ilang araw lang yan, ilang linggo, pero hindi pang matagalan yan. Kasi magkakaroon ng constitutional crisis. Yan na yung magiging problema ngayon. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.